Okay, alright yan mga kaibigan. Welcome back sa Rapido TV. At kumusta po ang lahat naway na sa mabuti pong kalagayan. Palagi lang pong mag-iingat saan man po tayo naroon. At ito nga mga kaibigan, no, pag-usapan lang po natin yung pong update no, sa kaso ni Arnie Tibes. Na kung natandaan po natin mga kaibigan, mga huli pong pahayag ni SOG Boyeng Remulla, na sabi nga niya ay yung passport ni Arnie Tibes ay ipapakansila po nila, no, on process na po siya, gagawa po ng sulat para po ipapadala doon po sa presidente ng bansang Timor-Leste para sila na ang mag-turnover kay Arnie Tibes sa ating bansa. At isa pa yung pinahabol po nila na request, no, na raid notice sa Interpol. So, sa naalala ko po mga kaibigan, parang mag-isang buwan na po yun mga kaibigan, no, na sinabi po ni SOG Boyeng Remulla. Pero hanggang ngayon nga ay wala po tayong update, wala po tayong mga napanood na balita, no, na ano na ba ang status doon, na kansila na ba ang passport ni Arnie Tibes. Yung bansang Timor-Leste ay natanggap na ba yung sulat at ano ba ang sagot ng bansang Timor-Leste? Itong raid notice ay nailabas na ba? Di ba mga kaibigan? Kaya marami po ang mga kababayan natin na nagsasabi na malabo raw po itong mahuli itong si Arnie Tibes. Lalong-lalo na ay mapira po raw ito mga kaibigan. Actually, para sa akin po mga kaibigan, no, ay agree po ako dyan po sa mga sinabi po ng ating mga kababayan. No. Talagang marami po ang dismaya po. Halos puro na lang po salita ang nangyayari. No. At dito nga, no, si Senador Amy Marcos ay pumunta nga doon po sa Dumaguete City sa Negros Oriental. At nagkaroon po sila ito ng press con. Kaya mga kaibigan, ito po ang video, panoorin mo natin. No? Dahil dito po ay meron pong nagtatanong kay Senador Amy Marcos patungkol nga sa update ng mga sinasabi po ni SOG Boyeng Remulla. No? Kaya alamin po natin dito sa video na ito, panoorin po natin ito mga kaibigan at sama-sama po natin bigyan ng ating mga komento. Yes. Madam, you're the first national figure who came here during the assassination of Poor. I think after you arrived. Yes, I went the next morning because that was the first plane I could get. Your message was justice for it. Is it the same message now? Yes, well, I think we continue to see, we continue to hope that finally justice will be served, because I think such a gruesome crime cannot go unpunished. Not only the governor, but perfectly innocent non-officials, civilians, and citizens of Negros Oriental were either injured or even lost their lives. We have to make up for that, and certainly the best way is to make certain that justice is finally served. It's been several months now, and I think things are getting clearer, but still we haven't gone back to the actual masterminds and plotters of that heinous crime. Madam Senator, on the follow-up on the Pamplona massacre, when was the last time DOJ briefed you on the raid notice and the cancellation of passport for Arnie Tibes? I'm sorry? The raid notice from the DOJ, did you get any briefing on the updates on the operation side sa ano yung pag ano po natin ni Arnie Tibes and the rest of the Tibes terror group? No, I'm sorry, I've not kept up on it. I think the efforts of the DOJ are still waiting for a lot of information from overseas. I think that's the issue, and that's why it's taking so long. But I am even more impatient than you and the rest of the Filipino people, because I always thought of Governor Roel and Janice as friends. Magkapartido kami, but even before the party, we were together in the Governor's League for a significant amount of time. As a matter of fact, now there's a great deal of discussion of those pro and against the amnesty being provided to the CPP, NPA, as well as the various Muslim secessionist movements
and terrorist groups. So our concern then was, and Governor Degamo was with me, together with Governor Shari Antan of Samar, in working towards a localized approach to insurgency. Kasi kahit sino pang kausap nila sa Netherlands, kung sino-sino yung Joe Masison at that time, Halandoni and the rest, ang tinuod, wala naman silang command and control dito sa ibaba. The commanders at grassroots level were known to all of us, are known still to all of us in the local government level. For me, in the Cordillera, in the case of Sharian in Samar, in the case of former Governor Degamo here in the Negros Island region. And as a result, it was our hope then that President Duterte would approach it locally and give us more authority to deal with the local commanders. And in certain cases, we were able to achieve that, and we brought the insurgency down. But I think there continues to be a meager number of armed groups, and there is a single united front left. So there's a level of great success through that approach. Yeah. Okay, alright yan mga kaibigan. No? So ayan po, no? Narinig po natin si Senador Amy Marcos. Doon nga, no, may nagtanong sa kanya patungkol sa ride notice, sa pagkansila ng passport ni Arnie Tives at sa sulat, no, na ipapadala doon po sa bansang Timor-Leste mismo sa kanilang presidente para nga sila ay mag-turnover na kay Arnie Tives dito po sa ating bansa. Pero hindi nga po updated si Madam Amy doon po, no, sa mga sinasabi po ni SOG Boyeng Rimulya nung mga nakarang buwan, no. Parang sa aking natandaan po, no, mga isang buwan na po mga nakalipas, no, mga kaibigan, kung hindi po ako nagkakamali, no. Pero hanggang ngayon nga ay wala pa rin pong nangyayari. Wala pa rin pong mga balita, update, no, patungkol nga doon sa mga sinasabi po ni SOG Boyeng Rimulya, at ilang beses po niya sinasabi na malapit na po itong mapauwi si Arnie Tives dito po sa ating bansa para po ay managot sa mga krimen na kanya pong kinakasangkutan. At base na nga sa sinabi ni Senador Amy Marcos, parang nag-build up pa sila, no, ng mga ibang information galing po sa ibang bansa, kaibigan. So nakikita po natin dito na yung mga sinasabi ni SOG Boyeng Rimulya ay parang wala pong nangyayari yun, mga kaibigan. Walang nangyayari siguro doon. Dahil nga ay nagbi-build up pa ng mga information galing po sa labas. Bakit po itong si SOG Boyeng Rimulya ay magbitaw po ng mga salita na hindi pa naman pala o wala pa naman palang kasiguraduhan, mga kaibigan, no? Kaya nga sabi ko sa aking ibang mga video na parang pinapaasa lamang ang taong bayan, no? Kaya sorry po mga kaibigan, no? Kasi nadismaya po tayo dito sa, alam po ninyo, sinusundan po natin ang kaso na ito. Hanggang ngayon palagi po tayong naghahanap ng mga update po dito, kahit kunti lang pong mga update, no? Katulad dito po na napanood po natin si Senador Amy Marcos na nagsalita dahil may nagtanong sa kanya, kaya ginawan po natin siya ng reaction video para paabot naman din po ako sa inyo, no, ng kung ano na po ang status. Pero yun din po mga kaibigan, nakakadismaya dahil wala po talagang update, no, sa kay Arnie Tives kung ito ba ay mapapanagot pa sa mga kaso laban sa kanya or tuluyan na talaga itong manirahan na dyan sa ibang bansa na wala na pong makikialam sa kanya. So yun po mga kaibigan, no, ang masakit dahil marami po tayong mga kababayan na naging biktima, no, at ang tinuturo nga na gumagawa ay itong si Arnie Tives na dapat po ay maliwanagan ang lahat
kung ito mang lahat na ito na kaso na nakasampa po laban kay Arnie Tibes, may katotohanan ba o wala, na dapat po ay masagot niya ito, mga kaibigan, no? Pero yun nga, no, yun po ang ating na balitaan ngayon, na mismong tong si Senadora Amy Marcos nga ay wala din po siyang update, no. So ibig sabihin po dito, mga kaibigan, parang ang kaso na ito ay wala pong nagpo-post, no. So kung wala pong nagpo-post kasong ito na may mga katungkulan po dyan sa ating gobyerno, na yung mga matataas po na panungkulan, kung wala pong nagpo-post dito, mga kaibigan, talagang ang kaso na ito ay matutulog po ito. Yun po ang obserbasyon ko dito, mga kaibigan. Kasi nung nagsimula ang kaso na ito, di ba, pinopost po ito. Ultimong si Pangulong Marcos nga, di ba, pinopost po ito nila. Kaya ay kung nakita po ninyo, mga kaibigan, kung gaano po kabilis, no, yung mga update sa kaso na yan, at hanggang umaabot nga, no, na inalis pa itong si Arnie Tibes bilang congressman. Dahil sa mga panahon na yun, pinopost po yun, mga kaibigan, ng kaso. Pero sa ngayon po ay wala na pong nagpo-post sa kasong ito. Dahil sa nakikita ko po, lalo na sa mga balita na lumalabas, parang dito po sila nakapokus ngayon sa politics, mga kaibigan, no? Dito po sa pagsisiraan po nila kung sino po talaga ang mas magaling sa mga politikong nandyan ngayon, mga kaibigan, no? Sa Senate, sa Congress, no? At pati kay PBBM at kay BP Sara, no? Kung nasundan po niyo ang mga balita, di ba, mga kaibigan, parang ang dami po, no, na mga naglabasan na mga may naninira kay BP Sara. Meron din pong nagsasabi na hindi maganda kay PBBM. Kaya, mga kaibigan, ang napansin ko po dito, ngayon po ang kanila pong pinupokus yung pong politics, at puros po sila ngayon nagpapapel dahil alam po naman natin na darating na din po ang eleksyon, at gusto nila, no, na mabango sila sa taong bayan, na pabayaan na po nila ang kaso na ito kay Arnie Tibes. Yan po ang totoo, mga kaibigan. Kung napansin ninyo, di ba, si Atty. Topacio din, di ba, busy na rin po siya doon din po, no, sa pagtanggol din po niya sa SMNI, di ba. Kaya nga, mga kaibigan, parang nakikita ko dito na itong kaso kay Arnie Tibes parang wala na po ito. Ewan ko lang, mga kaibigan, no, sorry po, no, sa ating mga kabayan dyan na naging biktima, no, kasi parang nawalan na rin po ako ng pag-asa dito, mga kaibigan. Pero patuloy ko po ito na susundan kung ano man pong mga update na akin pong makukuha, mapanood, ay patuloy ko po na ihatid sa inyo, mga kaibigan, no. Pero sorry po, no, talagang nadismaya na po ako dito sa ating gobyerno. Parang marami na po ang mga hindi magandang nangyayari ngayon, no, mga kaibigan. Doon nga sa bombing sa Marawi City, hindi man lang natin nakikita ang ating Pangulo, no, na nagbigay po siya ng statement niya na nagsasalita po siya. Meron pong statement na yung parang pinopost lang po, mga kaibigan, no, na letters. Hindi naman po natin alam na galing talaga sa kanya yon, di ba? Yung mas maganda kung magbigay ka ng statement doon po sa nangyayari nung nakibidyo ka at talagang galing po sa iyo. Ikaw po ang nagsasalita, mga kaibigan, no. So sorry po, no, dismayado po ako sa government po ngayon, mga kaibigan. Pasensya na po kayo sa mga nagsuporta sa aking YouTube channel na sumusuporta po sa ating gobyerno sa ngayon, pero para sa akin po dismayado po ako, mga kaibigan. Sorry po, kasi hindi naman po talaga tayo magkaparehas ng mga opinion at pananaw po. Nirespeto ko rin po kung ano po inyong pananaw, no. Pero dito nga sa kaso ni Arnie Tibes, iwan ko kung ano po inyong masasabi, mga kaibigan, kung mayroon pa bang pag-asa dito na mapanagot po si Arnie Tibes.
Kaya yan po ang nasa thumbnail ko. Mapanagot pa ba kaya ito nga si Arnie Tibes sa mga krimen na kanyang kinakasangkutan? Ano po ang inyong mga komento? Paki-comment na lang po dyan sa ating comment section. At ako po muli ay magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po na mga reaction video sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Ayan, at palagi lang po tayong mag-iingat. At sa ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental, patuloy lang po natin ang laban para makamtan po natin ang hustisya na talagang sa ngayon po ay medyo madilim pa po na makamtan. Pero siguro ipagpatuloy lang po natin ang laban, mga kaibigan, para po makita at mapansin po ng ating gobyerno na andito po tayo na mga naghahangad ng hustisya. Yun lang po ang aking masasabi. At muli po ako po ay magpapasalamat sa inyo. At see you po sa next video ko. God bless all of us. Palagi lang po mag-iingat saan po tayo naroon.